Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Michael at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari ito noong taong 2011 sa isang subdivision sa liblib na bahagi ng probinsya ng Batangas. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko ang bawat detalye ng pangyayaring yon, lalo na't naging bahagi ako ng mga nakasaksi. Nagsimula ang lahat ng may magbukas na bagong karinderya sa loob mismo ng aming subdivision. Maliit lang ang aming lugar at halos magkakakilala na ang mga residente. Kaya't nang dumating ang isang bagong pamilya at biglang nagtayo ng karinderya sa may kanto, malapit sa bakanting lote, agad itong napansin ng lahat. Ang subdivision namin ay hindi ganoon kalaki. 3 kalsadang magkakadugtong lang. May mga lumang bahay at ilan ding hindi natitirahan. Sa labas ng gate ay puro talahiban at may maliit na gubat na dinadaanan papunta sa highway. Karaniwan ay tahimik, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Ngunit nang dumating ang bagong karinderya, parang nagkaroon ng panibagong buhay ang lugar. Kasama ko sa bahay ang aking pinsan na si Rogelio at ang matanda naming kapitbahay na si Aling Teresa. Madalas din naming makasama ang isa pang kaibigan na si Dennis, na halos araw-araw ay dumadaan sa karinderya para kumain. Kami ang madalas magkwentuhan tungkol sa mga kakaibang napapansin doon. Sa unang tingin, normal naman ang lahat. Maliit na kubong yari sa kahoy at pawid. May ilang mesa at bangkong nakahanay at lutuan sa gilid. Ang nagmamay-ari ay isang babae na nasa edad 40 at kasama niya ang 2 binatilyo na sinasabing mga anak niya. Hindi sila palakwento at madalas tahimik lang kung may bumibili. Wala ring masyadong nakakakilala sa kanila dahil bigla lang silang lumitaw at nagpatayo ng tindahan na parang walang hirap. Ang unang mga linggo, walang kakaibang nangyari. Marami ang kumakain doon dahil mura at masarap daw ang ulam. Ngunit napansin naming 3 ni na Rogelio at Dennis, may kakaibang amoy na bumabalot sa paligid ng karinderya tuwing hating gabi. Isang uri ng amoy na parang panis na karne na nakahalo sa usok ng nilulutong pagkain. Hindi yun normal, lalo na't sarado na dapat sila pagdating ng alas 10 ng gabi. Si Aling Teresa ang unang nagsabi na may kakaiba. Isa siyang matanda na matagal nang naninirahan sa subdivision at kilala sa pagiging mapanuri. Napansin niya na kahit madaling araw na, bukas pa rin ang ilaw sa loob ng karinderya. May mga aninong gumagalaw sa loob at minsan ay parang naririnig siyang malalakas na yabag na hindi pangkaraniwan sa laki ng tao. Lumipas ang ilang linggo. May mga aso sa subdivision na nagsimulang mawala. Una ay isang tuta ng kapitbahay. Sumunod ay 2 aso sa kabilang kanto. Walang nakakakita kung sino ang kumuha at walang ingay na naririnig tuwing gabi. Hanggang sa may isang gabi, si Rogelio mismo ang nakakita ng kakaibang pangyayari. Gabi yun ng Biyernes, bandang alas 12. Galing siya sa inuman sa bahay ng kaibigan at dumaan sa harap ng karinderya. Sarado na ang mga bintana ngunit maliwanag ang ilaw sa loob. Sa gilid ng tindahan ay may malaking drum na karaniwang pinaggagamitan ng hugas pinggan. Napansin niya ang isang nilalang na nakayuko doon. Akala niya noong una ay isa lang sa mga anak ng may-ari na naguhugas. Pero nang lumapit siya, nakita niyang mahaba ang dila nitong nakalabas at parang hinihigop ang laman ng kung anumang nasa loob ng drum. Hindi na nakagalaw si Rogelio. Napatakbo siya pa uwi at nanginginig ng ikwento sa amin kinabukasan. Doon na kami nagsimulang magduda na ang bagong karinderya ay hindi basta simpleng tindahan. May mas malalim at nakakatakot na lihim na nakatago sa likod ng mga putahe nilang niluluto. Sa mga sumunod na araw mas naging mapagmatsyag kami, lalo na si Dennis na halos gabi-gabi ay napapadaan doon.
Sinabi niya na minsang kumain siya ng adobo. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at parang bumigat ang katawan niya. Hindi yun simpleng sakit. Pakiramdam daw niya ay parang may humihigop ng lakas mula sa kanya. Si Aling Teresa naman ay nagsimula ng maglagay ng bawang sa kanyang mga pintuan at bintana. Sabi niya, hindi siya mapakali sa mga nakikita niyang anino tuwing gabi. Parang may mga pakpak na dumadapo sa bubong ng karinderya. At minsan ay naririnig niyang kumakalabog na parang mabibigat na paa. Isang gabi nagpasya kaming tatlo. Ako, Rogelio at Dennis na magmasid. Nagtago kami sa likod ng isang bakod malapit sa karinderya. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig, ngunit nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi, unti-unti naming nakita ang kakaiba. May lumabas na dalawang nilalang mula sa loob ng karinderya. Hindi sila mukhang tao. Ang balat nila ay maitim at kumikintab sa ilalim ng buwan, at mahahaba ang kanilang mga kuko. Nakita naming lumipad ang isa sa kanila papunta sa bakanting lote, habang ang isa naman ay naiwan at nagpatuloy sa tila pagsasalansan ng kung anong karne sa isang malaking bandihado. Hindi na namin nakayanan ang aming nakita. Dahan-dahan kaming umurong pabalik at nagtakbuhan pa uwi. Kinabukasan sinabi namin ito kay Aling Teresa. Ngunit imbis na magulat, tumango lang siya at sinabing yun na nga ang kanyang pinaghihinalaan. Ang bagong karinderya ay pinapatakbo ng mga nilalang na hindi tao. Mga aswang. Sir Eric, matapos naming makita ang kakaibang nilalang na lumabas mula sa karinderya, hindi na kami mapakali. Si Rogelio ang pinakaapektado dahil siya ang unang nakasaksi ng kakaibang dila na humihigop sa laman ng kung anumang nasa drum. Ako naman pilit kong kinakalma ang sarili ko, pero hindi ko rin maitatanggi na kinikilabutan ako tuwing naiisip ang nakita namin. Si Dennis, bagamat takot din, mas curious kaysa sa amin. Gusto niyang tuklasin kung anong klaseng karne ang ginagamit nila sa pagluluto. Dahil baka yun mismo ang dahilan kung bakit kakaiba ang lasa at amoy ng pagkain nila. Samantala si Aling Teresa ay lalong naging maingat. Halos gabi-gabi ay naririnig niyang may kumakaluskos sa bubong ng kanyang bahay. Minsan ay may mabigat na yapak na parang tao, pero may kasamang tunog na tila pakpak na umiindak. Naglalagay siya ng bawang at asin sa paligid ng kanyang bahay, ngunit aminado siyang hindi yun sapat para tuluyang makalayo ang mga nilalang na yon. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita na may nawawalang bata mula sa kabilang barangay. 5 taong gulang lang siya, huling nakita malapit sa may talahiban na katabi ng subdivision. Wala nang nakakita sa kanya simula noon. Nang marinig namin ang balita, nagsimulang manginig ang katawan ko. Hindi ko maiwasang ikonekta ito sa mga aswang na nakita namin sa karinderya. Dumating ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Kasama ko sina Rogelio at Dennis. Nagdesisyon kaming lumapit muli at manmana ng karinderya. Dala namin ang maliit na flashlight at ilang pirasong bawang na binigay ni Aling Teresa. Tumambay kami sa isang gilid ng bakanting lote, kung saan kitang-kita ang buong karinderya mula sa labas ng bakod. Mga bandang 12:00 ng gabi, may kumilos sa loob. Nakita naming bumukas ang pintuan at lumabas ang may-ari. Ang babaeng nasa edad 40, pero iba na ang anyo niya. Ang kanyang muka ay humaba, ang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanyang mga ngipin ay mahahaba at matutulis. Hindi na siya mukhang tao. Kasunod niyang lumabas ang isa sa mga binatilyo. Ngunit nang masdan naming mabuti, hindi na rin ito mukhang bata. Ang kanyang mga kamay ay mahaba at matulis ang kuko, at ang balat niya ay kulay abong parang nabubulok. Sa mga mata pa lang halatang gutom na gutom sila. Nakita naming pareho silang pumunta sa isang malaking bandihado sa gilid ng karinderya. Doon may nakapatong na tila karne. Sa unay inakala naming baboy o baka, pero nang masilip namin ng mabuti, napansin kong may maliit na kamay na nakalaylay mula sa bandihado.
Halos hindi ako makahinga. Si Rogelio ay napakuyom ng kamao at si Dennis ay napaatras ng bahagya. Hindi na namin kailangang tanungin ang isa't isa. Alam naming hindi hayop ang kinakatay nila doon. Tao ang laman ng karinderya. Habang pinagmamasdan namin, nagsimula silang kumain ng hilaw na karne. Ang tunog ng pagkagat at paghigop nila ay rinig na rinig sa tahimik na gabi. Bawat kagat ay may kasamang kaluskos ng buto at tilamsik ng dugo. Hindi ko na kinaya at halos masuka ako sa aking nakita. Bigla namang may dumating na isa pang anino mula sa itaas. Isang malaking nilalang na may malalapad na pakpak ang bumagsak sa tabi nila. Ang itsura nito ay mas nakakatakot pa. Mahaba ang leeg, matulis ang ngipin at ang dila ay mahaba at parang ahas na kumikilos sa hangin. Doon ko nakumpirmang hindi lang basta aswang, kundi iba't ibang uri ng nilalang na nagsama-sama. Nagdesisyon kaming tatlo na umatras, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa si Dennis at kumakalabog ang hawak niyang flashlight. Tumama ito sa bato at nagbigay ng malakas na tunog. Sabay-sabay nilang nilingon ang direksyon namin. Kita ko ang matatalim nilang mata na kumislap sa dilim. Tumayo sila at nagsimulang humakbang papunta sa aming kinaroroonan. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami ng ubod ng bilis pabalik sa aming bahay. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang at ang tunog ng mga pakpak na sumusunod sa amin. Halos bumigay ang tuhod ko sa takot, pero pinilit kong wag lumingon. Pagdating namin sa bahay, agad naming isinara ang lahat ng pintuan at bintana. Si Rogelio ay agad naglagay ng asin sa mga sulok habang si Dennis ay halos hindi makahinga sa kaba. Naririnig namin ang pagaspas ng pakpak sa bubungan at ang kaluskos ng mga kuko na parang kumakalmot sa dingding. Kinabukasan wala kaming ibang ginawa kundi magplano kung paano makakaligtas. Si Aling Teresa ay mariing nagbabala sa amin na wag nang lalapit pa sa karinderya. Ngunit hindi rin siya nakapagtago ng isang mahalagang detalye. Noong bata pa raw siya, nakakita na siya ng ganitong uri ng nilalang sa kanilang baryo sa Mindoro. At ayon sa kanya, hindi basta-basta mawawala ang mga aswang kapag hindi sila hinarap. Sa mga oras na yon, alam naming hindi lang basta panganib ang dala ng bagong bukas na karinderya. Isa itong pugad ng kasamaan na kumakain ng tao at nagtatago sa anyo ng isang normal na tindahan. Matapos ang gabing yon na halos habulin kami ng mga nilalang mula sa karinderya, hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko. Kahit sa araw ramdam ko pa rin ang bigat ng aking makita. Ang subdivision na dati payapa at tahimik, ngayon tila ba nilulukuban ng isang madilim na presensya. Lumipas pa ang ilang araw. Nagsimula na ring makaramdam ng takot ang ibang residente. May mga pagkakataon na may maririnig na iyak ng bata sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit pagtingin sa paligid ay wala namang tao. May ilan ding nagrereklamo na may dumadapo sa kanilang bubong at kumakalmot sa kanilang dingding. Ang mga alagang hayop naman, pusa, manok at aso ay unti-unting naglalaho. Si Rogelio bagamat matapang ang itsura ay halatang hindi na nakatulog. Lagi siyang may dalang itak kahit papapunta lang sa tindahan. Si Dennis naman ay lalong naging tahimik. Parang malalim ang iniisip at minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa karinderya mula sa malayo na parang may plano. Si Aling Teresa ay mas lalo pang naging mapagmasid. Araw-araw ay naglalagay siya ng bagong bawang at asin sa paligid ng kanyang bahay at pinapayuhan niya rin kami na gawin ng ganoon. Ngunit kahit anong pag-iingat, hindi mo maiiwasan ang takot na dala ng mga nilalang na yon. Isang gabi nakaramdam ako ng matinding gutom. Wala kaming inihandang pagkain at nagsimula akong mag-isip kung bibili ba ako sa labas. Ngunit nang maalala kong ang pinakamalapit lang ay ang karinderya, bigla akong nanghina. Parang pinaglalaruan ng isip ko. Gusto kong kumain ng adobo at tinolang manok mula doon. Pero kasabay nun ang pagbalik ng alaala ng maliit na kamay na nakita kong nakalaylay sa bandihado. Hindi ko na pinilit. Kumain na lang ako ng tinapay pero habang ngumunguya, ramdam ko na parang may mata na nakatitig mula sa labas ng aming bintana.
Nang silipin ko wala namang tao, pero sa malayo, nakita kong nakabukas ang ilaw ng karinderya kahit hating gabi na. Kinabukasan si Dennis ang naunang nagkwento. Sinabi niyang may plano siyang pasukin ng karinderya at tignan mismo kung ano ang laman ng kanilang mga lutuan. Gusto niyang makuha ang ebidensya para ipakita sa mga tao. Dahil kung kwento lang daw ang meron kami, walang maniniwala. Si Rogelio ay tutol sa ideya. Sabi niya delikado yon at baka hindi na kami makabalik. Pero si Dennis ay desidido. Kung hahayaan natin sila, isa-isa tayong mauubos. Sabi niya. Hindi man niya yun binanggit ng malakas, alam kong yun ang iniisip niya. Dumating ang gabi ng kanilang plano. Ayaw ko sanang sumama pero bilang kaibigan, hindi ko magawang iwan si Dennis. Kaya 3 kaming naglakad patungo sa bakanting lote malapit sa karinderya. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at alingawngaw ng hangin ang maririnig. May dala kaming maliit na bayong na may bawang, asin at isa pang bote ng langis na ipinayo ni Aling Teresa. Sabi niya kung sakaling mahuli kami, ibuhos lang ang langis sa apoy para magkaroon ng usok na makakapagpataboy sa kanila kahit sandali. Pagsapit namin sa gilid ng karinderya, nakita naming nakasara ang mga bintana at pinto. Ngunit sa loob, malinaw ang ilaw at may mga aninong gumagalaw. Maingat kaming lumapit at sumilip sa isang butas sa dingding. Ang aming nakita ay lalong nagpatibay ng aming hinala. May malaking mesa sa gitna at nakahandusay doon ang isang katawan ng tao. Isang matandang lalaki na halatang bagong patay. Ang balat nito ay puno ng sugat at tila kinagat ng maraming nilalang. Ang may-ari ng karinderya at ang 2 binatilyo ay nakapalibot dito. Nakayuko sila. Nilalapa ang laman ng bangkay at ang tunog ng kanilang pagkain ay nakakapangilabot. Hindi na nakapagsalita si Dennis. Napatingin lang siya sa akin at kay Rogelio. Kita sa kanyang muka ang galit at matinding pandidiri. Si Rogelio naman ay halos umatras at muntik nang mabitawan ng hawak na bawang. Ako naman pinilit kong pigilan ng sarili na sumigaw. Habang pinagmamasdan namin, may narinig kaming kakaibang huni mula sa labas. Isang tunog na parang alulong ng aso ngunit mas malalim at mas nakakatakot. Maya-maya pa may isang malaking nilalang ang lumipad pababa mula sa bubong at tumabi sa kanila. Ito'y mas malaki kaysa sa nakita namin dati. Ang balat at kulay abo at puno ng pilas. At ang pakpak ay kasing lapad ng isang pinto. Ang mukha nito ay nakakatakot. Hindi na maituturing na tao. Nang yumuko ito at kumagat sa bangkay, halos mabasag ang buto sa lakas ng kanyang panga. Hindi na kami nakatiis. Umatras kami dahan-dahan ngunit sa kasamaang palad, nadulas si Rogelio at napakagat ng labi para hindi mapasigaw. Subalit sapat na ang tunog para marinig nila kami. Sabay-sabay silang napalingon. Ang mga mata nila ay nagniningning sa dilim at sabay-sabay silang umatungal ng kakaibang sigaw na parang kombinasyon ng iyak at alulong. Nagkagulo kami. Si Dennis ang unang tumakbo. Kasunod ko at si Rogelio ay pilit na sumunod kahit nadulas. Ramdam ko ang malakas na pagaspas ng pakpak sa aming likuran at ang malamig na hangin na parang humahabol sa amin. Pagdating namin sa bakuran, mabilis kaming pumasok sa bahay ni Aling Teresa. Agad niyang isinara ang pintuan at itinapo ng asin sa sahig habang hawak ang bote ng langis. Sa labas naririnig naming pumapalo ang malalakas na pakpak at ang pag-ungol ng mga nilalang. Parang gusto nilang gibain ang buong bahay. Sa gabing yon hindi kami natulog. Nakatambay kami sa loob, nakikinig sa bawat kaluskos at bawat yabag sa paligid. At sa isip ko, isa lang ang malinaw. Hindi na kami ligtas sa subdivision na yon. Sir Eric, matapos ang gabing yun sa bahay ni Aling Teresa, ramdam naming lahat na hindi na kami pwedeng manatiling tahimik. Ang karinderya ay hindi na lang simpleng tindahan. Isa na itong pugad ng mga halimaw na unti-unting umuubos ng mga tao at hayop sa paligid. Kinabukasan nagpasya kaming magkita-kita muli. Ako, si Rogelio, si Dennis,
at si Aling Teresa ay naupo sa loob ng kanyang bahay. Habang hawak-hawak niya ang rosaryo, sinabi niya na hindi magtatagal at mas lalakas ang mga nilalang na yon kapag hindi sila nahinto. Maaaring hindi lang subdivision namin ang malagay sa panganib, kundi pati ang kalapit na mga barangay. Ngunit isang malaking problema ang humarap sa amin. Walang maniniwala kung basta kwento lang ang dala namin. Kung lalapit kami sa mga pulis, siguradong pagtatawanan lang kami. Sino nga ba naman ang maniniwala na ang bagong bukas na karinderya sa loob ng subdivision ay pinapatakbo ng mga aswang? Habang pinag-uusapan namin, si Dennis ay nananatiling matigas ang loob. Sabi niya kailangan naming makakuha ng kahit anong bagay mula sa loob ng karinderya. Ano mang magpapatunay na hindi sila tao, ngunit sa isip ko, Sir Eric, hindi yun ganoon kadali. Naranasan na naming halos mamatay sa gabi pa lang ng pagmamanman. Paano pa kaya kung papasukin mismo ang kanilang pugad? Lumipas ang 2 araw, tila mas lumala pa ang sitwasyon. May mga residente na nagsabing may nakita silang nilalang na nakaupo sa poste ng kuryente sa tapat ng karinderya. Ang iba naman ay nagsabing may naririnig silang iyak ng babae mula sa loob, kahit sarado na ang tindahan. Sa kalye namin halos wala nang naglalakad tuwing gabi. Isang gabi biglang may kumatok sa pintuan ng bahay namin. Pagbukas ko, si Rogelio pala. Maputla ang kanyang muka at nanghinginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang pumasok at sinabi sa akin na nakita niya mismo kung paano dumukot ng tao ang mga aswang. Bandang 10:00 daw ng gabi, habang pauwi siya mula sa trabaho, nadaanan niya ang gilid ng subdivision. Doon nakita niyang may lalaki na naglalakad mag-isa sa kalsada. Sa isang iglap, may nilalang na bumagsak mula sa itaas. May malalapad na pakpak at mahahabang kuko. Sinunggaban nito ang lalaki at saka isinama papunta sa loob ng karinderya. Hindi man lang ito nakapalag. Rinig na rinig ni Rogelio ang sigaw ng lalaki na unti-unting nawala nang isara ang pinto ng tindahan. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko nang marinig ko yon. Galit, takot at kawalan ng magawa ang bumalot sa akin. Kung dati duda lang kami, ngayon ay sigurado na hindi na lang sila basta nagtatago. Hayagan na silang nanghuhuli ng tao. Kinabukasan dumating si Dennis, dala ang isang plano. Ayon sa kanya, kailangang pumasok kami sa loob ng karinderya sa mismong kalagitnaan ng gabi at sirain ang kanilang mga gamit. Sabi niya kung masisira ang kanilang pinagkukunan ng pagkain at pugad, mapipilitan silang lisanin ng subdivision. Delikado pero yun na lang ang natitirang paraan. Si Aling Teresa ay nagbigay sa amin ng huling babala. Naghandog siya ng mga bagay na makakatulong daw. Bawang na tinuhog sa tali, asin na inilagay sa maliit na supot, at langis na galing pa raw sa simbahan. Ayon sa kanya, yun ang mga tanging sandata na kaya naming dalhin bilang ordinaryong tao. Gabi ng Sabado, nagtipon kaming 3. Ako, si Michael, si Rogelio at si Dennis. Tahimik kaming naglakad papunta sa karinderya. Ang buwan ay bilog na bilog at maliwanag, ngunit imbis na magbigay ginhawa, mas lalo itong nagbigay ng kakaibang takot dahil malinaw naming nakita ang paligid. Pagsapit namin sa mismong harap ng tindahan, ramdam ko ang lamig ng hangin na parabang dumadaan sa balat ko. Dahan-dahan naming itinulak ang pinto. Laking gulat namin nang hindi ito nakalak. Parang kusa silang nag-anyaya ng mga papasok. Sa loob, Sir Eric, ramdam ko agad ang bigat ng lugar. Amoy panis na karne at dugo ang bumungad sa amin. May ilang mesa pa ring nakahanda, ngunit ang pinaka nakakakilabot ay ang nakita namin sa gilid. Isang malaking mesa na puno ng karne at dugo. May nakasabit ding mga bahagi ng katawan sa kisame na parabang karne lang ng baboy na ipinapahinga bago lutuin. Ngunit hindi yun baboy. Malinaw kong nakita ang isang kamay ng tao na nakalaylay at isang ulo na nakabalot ng basahan. Halos mawalan ako ng lakas. Si Rogelio ay napakuyom ng kamao habang si Dennis ay mabilis na lumapit sa isang bandihado. Kinuha niya ang isang piraso ng karne at inilagay sa supot bilang ebidensya.
Ngunit bago pa kami makaalis, may narinig kaming malakas na kaluskos mula sa itaas. Dahan-dahan kaming tumingala at doon namin nakita ang 3 nilalang na nakatayo sa itaas ng hagdan. Ang may-ari ng karinderya, ang 2 binatilyo at ang isa pang malaking nilalang na may pakpak. Nakangiti sila at kitang-kita namin ang mahahaba nilang ngipin na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Sa isang iglap, bumaba sila ng hagdan na para bang wala silang bigat. Tumakbo kami papalabas ng karinderya, ngunit bago pa man namin maabot ang pintuan, sumara ito ng kusa at naglagay ng matinding bigat na parang may humarang. Napalibutan nila kami. Ramdam ko ang amoy ng kanilang hininga. Amoy dugo at bulok na laman. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa amin. Gutom na gutom. Dali-dali kong inabot ang bawang at isinabit sa aking leeg. Si Rogelio ay nagbuhos ng asin sa sahig, habang si Dennis ay mabilis na binuksan ang bote ng langis. Nang maglapitan ng mga nilalang, itinapon ni Dennis ang langis sa apoy ng kalan. Sumabog ang apoy at naglabas ng makapal na usok. Nagkaroon kami ng pagkakataon. Sinipa ni Rogelio ang pinto at sa wakas ay bumukas ito. Tumakbo kami palabas. Habang sa aming likuran ay naririnig ang malakas na hiyaw ng mga nilalang. Ang kanilang boses ay parang halong iyak at sigaw ng hayop. Pagdating namin sa bahay ni Aling Teresa, halos bumigay ang aming katawan. Basang-basa kami ng pawis at nanginginig, ngunit alam naming hindi pa tapos ang lahat. Sir Eric, matapos ang gabing yun na halos lamunin kami ng apoy at usok sa loob ng karinderya, alam naming hindi na kami makakabalik sa dati. Ang subdivision ay nanatiling tahimik sa araw, ngunit sa gabi, para itong isang lugar na iniiwasan ng lahat. Ang mga tao ay bihira nang lumabas matapos ang alas 7 ng gabi. Ang mga bata ay hindi na rin pinapalabas ng kanilang mga magulang. Para bang ang lahat ay nakaramdam ng panganib, ngunit walang nakakaalam ng totoong nangyari, maliban sa amin. Sa tuwing dumadaan ako sa tapat ng karinderya, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan na bumabalot dito. Sarado ito sa araw, ngunit tuwing gabi, may liwanag mula sa loob. Minsan ay may maririnig kang mahihinang tunog ng mga kutsilyo at kaldero. Ngunit mas madalas, iyak at sigaw na parang sinasakal. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yon. Ngunit si Rogelio at si Dennis ay pareho ring nagsabing nakakarinig sila ng ganoon. Sa mga sumunod na araw, lumala ang pagkawala ng mga tao. May isang construction worker mula sa labas ng subdivision na hindi na nakauwi matapos magtrabaho. May mag-asawang naglalakad pa uwi galing sa simbahan, ngunit hindi na rin nakita. Ang mga tao ay nagsimulang magduda na baka may sindikato o kriminal na kumikilos. Ngunit sa amin, malinaw ang lahat. Mga aswang ang may kagagawan. Isang gabi tinawag kami ni Aling Teresa. May dala siyang lumang libro na aniyay minana pa niya sa kanyang mga magulang sa Mindoro. Nakasulat dito ang ilang paraan kung paano labanan ng mga aswang. Ang ilan ay tradisyonal gaya ng bawang, asin at langis, ngunit may isa siyang itinuro na mas mabigat. Kailangang sunugin ng kanilang pugad hanggang sa abo. At tiyaking hindi sila makakatakas. Kung hindi, muling babalik ang mga ito at mas magiging mabagsik. Matagal naming pinag-isipan yun. Alam naming delikado, ngunit yun na lang ang natitirang paraan. Si Dennis ang pinakamatibay ang loob. Sabi niya kung mananahimik kami, isa-isa tayong mamamatay. Si Rogelio ay takot pa rin. Ngunit sa dulo, pumayag na rin. Ako naman, Sir Eric, wala na akong ibang iniisip kundi makaligtas. Inipon namin ang lahat ng makakaya naming sandata. Asin, bawang, langis at ilang tuyong kahoy na gagamitin sa pagsusunog. Pinili naming gawin ang lahat sa gabi ng Biyernes dahil yun ang oras na palaging mas aktibo ang mga nilalang. Pagdating ng alas 11, nagtipon kami sa bahay ni Aling Teresa. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ang buwan ay muling bilog at maliwanag, at sa loob ko'y para bang sinasaksihan nito ang aming gagawin. Maingat kaming lumapit sa karinderya. Ang amoy ng panis na dugo at karne ay agad na bumungad kahit
Hindi pa kami nakapasok. Nakabukas ng kaunti ang pintuan. At mula roon ay maririnig ang mahihinang ungol at tunog ng pagmuya. Dahan-dahan kaming sumilip at nakita naming muli ang mga nilalang na nagpipista sa isang katawan na hindi namin kilala. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Habang nakayuko sila, itinapon ni Rogelio ang asin sa sahig. Saka kami sabay-sabay na pumasok. Si Dennis ang unang sumaboy ng langis sa apoy at agad na lumakas ang liwanag. Ako naman ang nagsindi ng tuyong kahoy at itinapon sa mesa. Sumabog ang apoy at kumalat ang usok. Nagulat ang mga nilalang at sabay-sabay silang sumigaw ng malakas. Ang kanilang mga mata ay kumislap at mabilis silang tumayo. Ang may-ari ng karinderya ay sumugod sa amin, ngunit hinarang siya ni Rogelio gamit ang itak. Tinamaan niya ito sa balikat at bagamat hindi ito agad namatay, napaatras ito at nagngalit ng ngipin. Ang dalawang binatilyo naman ay mabilis na lumapit ngunit nahulog sila sa apoy nang sumabog ang mesa. Ang kanilang balat ay nagliyab at ang sigaw nila ay nagbigay ng kilabot sa buong paligid. Ang malaking nilalang na may pakpak ay lumipad papunta sa kisame, ngunit sinalubong siya ng usok at apoy. Parang nababaliw ito sa sakit habang umiikot sa loob ng karinderya. Tumakbo kami palabas habang patuloy ang apoy. Sinabuyan ni Aling Teresa ng asin ang pintuan at bintana para hindi sila agad makalabas. Mula sa labas kitang-kita naming unti-unting nilalamon ng apoy ang buong tindahan. Ang kanilang sigaw ay paulit-ulit, parang hindi tao. Ngunit hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Habang naglalagablab ang karinderya, may isa pang nilalang ang biglang lumabas mula sa bubungan. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng nakita namin. Ang kanyang balat ay kulay itim at ang kanyang mga mata ay pula na parang apoy. Ang kanyang pakpak ay mas malaki pa kaysa sa bubong. At ang kanyang mukha ay parang pinaghalong tao at hayop. Nagpakawala ito ng malakas na sigaw na halos ikabingi namin. Tapos tumingin ito direkta sa amin, lalo na sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Parang sinasabi nitong hindi pa tapos ang lahat. Sa kabila ng apoy at usok, lumipad ito palayo papunta sa madilim na kagubatan sa labas ng subdivision. Tahimik kaming lahat at ang karinderya ay tuluyan ng natupok ngunit alam naming hindi pa tapos ang laban. Sa isip ko, Sir Eric, malinaw na malinaw. Kahit sinunog na namin ang karinderya, buhay pa ang isa sa kanila. At habang naroroon siya, hindi matatapos ang bangungot na ito. Sir Eric, matapos ang pagkasunog ng karinderya at ang pagtakas ng malaking nilalang na may pulang mata, halos buong subdivision ay nagising sa ingay at liwanag ng apoy. Ang ilan sa mga kapitbahay ay lumabas at tumulong sa pagbuhos ng tubig. Ngunit mabilis na nagkahiwa-hiwalay nang marinig nila ang mga kakaibang sigaw mula sa loob bago pa tuluyang gumuho ang bubong. Nang mag-umaga, dumating ang ilang tanod at pulis. Ang kanilang sabi baka raw may mangyaring sunog dahil sa kuryente o kaya'y dahil sa nakalimutang kalan. Ngunit kami, sina Dennis, Rogelio, Aling Teresa at ako, ay tahimik lang. Hindi na namin ipinaliwanag ang totoong nangyari dahil alam naming hindi yun tatanggapin ng karamihan. Ang nakita nila ay isang simpleng sunog lang. Ngunit sa amin, yun ay laban para sa sariling kaligtasan. Ngunit hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Una, may mga alagang aso at pusa na natagpo ang wala ng laman ng tiyan. Puro balat at buto na lang ang natira. Ang mga tao'y nagsimulang magduda, ngunit agad na lang nilang sinisi ang mga ligaw na hayop o magnanakaw ng karne. Pangalawa, may isang bata na biglang nagkasakit. Ayon sa magulang, kagabi raw ay parang may aninong dumungaw sa kanilang bintana. Pagkatapos noon, nanghina na ang bata at hindi na makakain. Ang katawan niya ay parang nauubos at kahit anong gatas o gamot ay hindi tumatalab. Nang marinig namin yon, agad na pumasok sa isip namin na baka yun ay gawa ng aswang na nakatakas. Pangatlo, ako mismo, Sir Eric, ay nakaranas ng kakaiba. Isang gabi habang pauwi ako galing sa trabaho,
may naramdaman akong sumusunod sa akin. Tahimik ang kalsada ngunit rinig ko ang mabibigat na yapak na tila hindi tao. Paglingon ko wala akong nakita, pero sa gilid ng aking mata may parang aninong dumadaan. Mabilis kong binilisan ang lakad hanggang sa makarating ako sa bahay ngunit buong gabi hindi ko maiwasang isipin ang titig ng malaking nilalang na tumakas noong nasusunog ang karinderya. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Tinipon kaming muli ni Aling Teresa. Sabi niya ang nilalang na nakita natin ay hindi basta-basta aswang lang. Maaaring yun ang pinuno o pinakamatanda sa kanilang lahi. Kung hindi natin siya mapapatigil, hindi titigil ang mga nangyayari. Babalik siya para gumanti at muling maghasik ng takot. Nagpasya kaming magpunta sa pinagmulan ng nilalang. Ayon kay Aling Teresa, malamang na tumakas ito papunta sa kagubatan sa likod ng subdivision, kung saan maraming lumang punong kahoy at kuweba na maaaring gawing taguan. Hindi biro ang gagawin namin, ngunit wala kaming ibang paraan. Gabi ng Sabado, dala namin ang asin, bawang, langis at ilang sulo. Si Dennis ang may hawak ng pinakamalaking itak. Si Rogelio ang may dalang matalim na sibat, habang ako na may dalang bote ng langis at posporo. Si Aling Teresa kahit matanda na ay nagdala ng maliit na bote ng langis at binasbasan daw ng pari noon pa man. Pagpasok namin sa kagubatan, ramdam agad ang bigat ng hangin. Ang mga kuliglig na dati maingay at tahimik, at ang mga ibon ay wala man lang kahit isang huni. Para bang walang buhay ang paligid. Tanging mga yapak namin at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Lumalim ang gabi at ang buwan ay muling bilog. Sa di kalayuan nakita namin ang isang malaking puno ng balete. Sa ilalim nito may kuweba na madilim at parang humihinga. Doon kami natigilan. Ramdam naming lahat na yun ang pugad ng nilalang. Nagpasya kaming pumasok habang naglalakad sa loob. Ramdam ko ang lamig na parang dumadaloy sa balat ko. Ang amoy ng bulok na karne ay mas matindi pa kaysa noong nasa karinderya kami. At doon sa pinakaloob ng kuweba nakita namin siya, ang malaking nilalang. Nakatayo at nakangisi habang ang mga matay kumikislap ng pula. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sabay-sabay naming inihagis ang asin at bawang. Umatras siya ngunit mabilis ding bumawi at sumugod kay Dennis. Halos mabuwal si Dennis nang tamaan ng malakas na kamay ng halimaw. Ngunit agad siyang bumangon at sinugod ang itak. Tumama ito sa braso ng nilalang at sumirit ang maitim na dugo. Si Rogelio naman ay tumakbo at tinuhog ang sibat sa tagiliran nito. Umungon ng malakas ang nilalang at ang buong kuweba ay umalingaw-ngaw sa sigaw nito. Mabilis kong binuksan ang bote ng langis at isinaboy sa katawan niya sa kasinindihan ng posporo. Nagliyab siya, Sir Eric, ngunit hindi agad bumagsak. Sa halip, mas lalo siyang nagngalit. Ang kanyang pakpak ay lumilipad-lipad sa loob ng kuweba at halos magiba ang buong lugar. Si Aling Teresa ay lumapit at itinapon ng nabasbasang langis direkta sa kanyang muka. Doon siya tuluyang nagwala. Ang sigaw niya'y mas malakas pa kaysa sa lahat ng narinig ko sa buhay ko. Ang buong kuweba ay umuga at kami halos matabunan ng mga nahuhulog na bato. Ngunit sa gitna ng apoy, unti-unti siyang nanghina. Ang kanyang balat ay natutunaw. Ang mga buto'y nababasag at sa huli, bumagsak siya sa sahig ng kuweba na puro abo at dugo. Humihingal kaming lahat. Wala kaming masabi. Tinitigan namin ang abo at dahan-dahang naglakad palabas, ngunit habang naglalakad kami, isang malamig na hangin ang dumampi sa akin. At sa pandinig ko, may mahinang boses na nagsabi, "Hindi pa tapos." Sir Eric, matapos bumagsak ang nilalang at maging abo sa loob ng kuweba, halos hindi namin maramdaman ang aming mga paa sa sobrang panghihina. Ang huling sigaw at pag-uga ng paligid ay nag-iwan ng takot na mahirap kalimutan. Ngunit ang boses na narinig ko bago kami makalabas ng kuweba ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Hindi pa tapos. Paglabas namin,
nakita namin na ang paligid ng kagubatan ay tila bumalik sa normal. Ang mga kuliglig ay muling umingay at ang malamig na simoy ng hangin ay muling dumaloy. Ngunit kahit na ganoon, hindi maikakaila na may naiwan pa ring bigat sa aming dibdib. Pagdating sa subdivision, nagpasya kaming hindi ipaalam ang totoong nangyari. Ang sinabi lamang namin sa mga kapitbahay ay natagpuan namin ang pinagmulan ng mga kababalaghan at yun ay nasugpo na. Si Dennis ay nanahimik at nagkulong sa bahay ng ilang araw. Si Rogelio naman ay tumulong sa ilang kapitbahay na nag-aalaga ng mga batang nagkakasakit. Si Aling Teresa ay muling bumalik sa kanyang mga panalangin at nag-iwan ng ilang langis at bawang sa mga bahay na lumapit sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti nang bumalik ang normal na takbo ng subdivision. Ang mga alagang hayop ay hindi na basta-basta naglalaho. Ang mga bata na nagkasakit ay gumaling at ang mga tao ay muling nagkaroon ng katahimikan. Ako naman, Sir Eric, ay sinikap na kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit tuwing dadaan ako sa lugar kung saan dating nakatayo ang karinderya, hindi ko maiwasang maalala ang mga mata ng nilalang. Ang abo at mga bakas ng apoy ay natabunan na ng bagong lupa at damo. Ngunit sa bawat gabi, pakiramdam ko'y may nakatingin pa rin mula sa dilim. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terrace, napansin kong may dumaan na malamig na hangin. Kasunod nito ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon na parang may dumaan na hindi nakikita. Muli kong naalala ang boses sa kuweba. Ngunit sa pagkakataong yun, wala na akong narinig. Tanging katahimikan lang ang sumagot. Si Dennis ay lumipat ng tirahan pagkalipas ng 3 buwan. Hindi raw niya matiis ang mga alaala. Si Rogelio ay nanatili, ngunit mas madalas na siyang magdasal at laging may dalang bawang sa bulsa. Si Aling Teresa ay pumanaw makalipas ang 1 taon. Sa kanyang burol may mga kapitbahay na nagsabing sa huling gabi niya, paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang bantay. At ako naman, Sir Eric, hanggang ngayon dala pa rin ang kwento. Hindi na muling nagkaroon ng karinderya sa subdivision. Walang sino mang naglakas loob na magtayo sa parehong lote. Parang iniiwasan na ng lahat. Sa tuwing napapadaan ako doon, ramdam ko na parang may nakatingin pa rin mula sa ilalim ng lupa. Marahil tapos na ang laban namin noon, ngunit hindi ako sigurado kung talagang tapos na nga ang lahat. Ang mga nilalang na gaya niya ay hindi ganon kadaling naglalaho. Hanggang ngayon, dala ko ang takot at babala. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao at may mga halimaw na hindi basta-basta namamatay.